Nagbukas ang LTFRB ng one-stop shop para sa renewal ng Prangkisa Provisional Authority para sa Transport Network Vehicle Service. Paglilinaw ng LTFRB, ang naturang one-stop shop ay hindi para sa lahat ng TNVS, kundi para lang sa may mga aktibong prangkisa o provisional authority na malapit ng mapaso. Hiling naman ng Philippine Transport Network Operators, buksan muli ang pagbibigay ng prangkisa, lalo't napipinto na ang panghuli sa mga kolorum na TNVS sa July 26. Kanina sumalang din sa isang technical working group meeting ang LTFRB, Uber at Grab. Napagkasundo ang ibabahagi ng Grab at Uber ang kanilang datos para mapag-aralan ng LTFRB ang sitwasyon. Kabilang sa mga gustong matukoy ng LTFRB ang tunay na bilang ng mga activated TNVS ng dalawang kumpanya. Gayun din kung paano kinukwenta ang babayaran ng pasahero. Nagpasalamat naman ang Uber sa LTFRB sa anilay produktibong diskusyon sa naturang pulong. Iaapila raw nila ang utos na hulihin ang mga kolorum na TNVS. Ang Grab naman ay iginiit na ipinaalam nila sa LTFRB na pinayagan nila ang mga naturang driver na bumiyahe. Kakalungkot daw na humantong sa pagtuturoan ang issue dahil sinikap naman daw nilang sumunod sa LTFRB. Samantala, nag-ain si Senator Grace po ng panukalang batas na layong i-regulate ang mga TNVS. Nag-ain din ng kalintulad na panukala si Davao City Representative Carlo Nograles at PBA Party List Representative Jericho Nograles sa Kamara.